Hindi ko alam kung saan nagsimula ang lahat. Sa pagkabagot ba, sa pagnanasa, o sa sobrang lapit naming mag-asawa sa kumari naming si Suzette. Laging bukas ang bahay niya sa amin. Madalas doon tumatambay si Dimple bago pumasok sa work. Minsan doon na nagdi-dinner, lalo na pag wala akong luto sa bahay. Si Suzette ang tipong hindi mo aakalain na magiging dahilan ng kasalanan ko. Tahimik, disente, makinis, at may anak na. Pero maganda pa rin ang hubog nito, lalo na kapag naka-shorts at maluwag na sando sa bahay. Hindi siya nagpapakita ng motibo. Pero hindi rin niya itinatago kung gaano na siya kakomportable sa presensya ko. Ayun siguro naging simula ng lahat, yung pagiging komportable. Night shift si Dimple sa call center. Umaalis siya ng 9 p.m. at uuwi ng 6 a.m. Ako naman, naka-work from home setup ngayon. Kaya gabi-gabi, ako lang mag-isa sa bahay. May mga gabi na nagpapahatid si Dimple sa akin kay Suzette para sumabay siya papunta sa gate ng subdivision kung saan siya sinasalubong ng carpool. Sa ganung pagkakataon, madalas si Suzette ang nag-aabot ng baon niya o kape. "Anton, ikaw nang bahala dito sa bahay ah," saad ng asawa ko habang inaayos ang uniform niya. "Kung gusto mo, kay Suzette ka na muna mag-dinner. May niluto siyang afritada." Tumango lang ako. Pero sa loob-loob ko, gusto ko man o hindi, mapapadpad pa rin ako kay kumari pag ganitong oras. Mga bandang 10:30 na yun ng gabi, nag-chat si Suzette. "Anton, kumain ka na ba? Baka gusto mong kumain dito. May natira pa." "Pumunta ka na rito." Dagdag pa niya with smile emoji. Kinuha ko ang mug ng kape ko at tumawid lang sa kabilang bahay. Pagpasok ko, nakaupo siya sa sofa. Naka-shorts na maikse, parang pantulog lang. Malambot ang buhok na nakatali lang sa likod. Yung tipong simpleng ayos pero may dating na hindi ko na kayang hindi mapansin. "Upo ka muna, Anton. Kain tayo kahit late." Habang kumakain ako sa dining table, naupo siya sa kabilang upuan. Chinika niya ako tungkol sa trabaho, about sa panganay niya, at kung kamusta na si Dimple sa shift. Normal lang, parang walang mali siya. Pero habang nagkukwento siya, hindi ko maiwasan na mapatingin sa ibaba niya. At ang kada tawa niya, parang may biro ang mga mata niya. Pagkatapos namin kumain, "Aga pa. Netflix ka na muna dito kung gusto mo, para may kasama naman akong gising." Tumabi siya sa sofa at sa liit ng sofa niya, magkadikit halos ang hita namin. Nung una wala, pero habang nanonood kami, bigla niya akong tinapik sa braso. "Uy, parang ang lamig ng kamay mo, Anton. Okay ka lang?" Tumawa ako. "Okay lang, malamig lang siguro ang aircon." Pero ang totoo, hindi lamig yon. Kinakabahan ako. Kasi ramdam ko ang hita niya na nakadikit na sa akin. Ramdam ko yung amoy ng lotion sa balat niya. Tumingin siya sa akin ng matagal. Walang salita, pero may kuryente. Hindi ko alam kung nauna ang kamay ko o sa kanya. Pero bigla ko nalang naramdaman ang kamay niya sa tuhod ko. Hindi siya umatras. Hindi rin ako gumalaw. "Anton," bulong niya sa akin. "Pagod ka ba?" Slight. Pero ang totoo, iba ang pagod sa katawan ko. Mas parang uhaw. Nakatitig lang kami sa isa't isa. Siguro mga 5 segundo yun. Pero sapat yung mga segundong yun para malaman namin na pareho naming gusto. Na kahit kasalanan, gusto namin. Pero hindi pa siya umabot sa halik. Kasi pumiyok yung bibi niya sa kwarto. Tumayo siya at pumasok para patulugin ulit. Naiwan akong nakatingin sa TV. Pero wala na akong naiintindihan sa palabas.
Pagbalik niya, tahimik siyang naupo ulit. Pero pareho na kaming hindi kumibo. Tumayo na ako para umuwi. Mauna na ako, Suzette. Baka antukin ka na rin. Ngumiti lang siya. Pero bago ako makalabas ng pinto, bumulong siya sa akin. Anton, salamat ha. Biyahe ka ulit dito bukas? Gusto mo ba talaga? Tumango siya. Oo. Maghahating gabi na. Tahimik ang buong kalsada sa subdivision namin. Mag-isa lang ako sa bahay. Tulad ng nakasanayan, si Dimple ay nasa trabaho. Night shift ulit. Hindi ako mapakali. Kanina pa ako palakad-lakad sa sala. Umiikot sa isipan ko ang sinabi ni Suzette kagabi. Bumiyahe ka ulit dito bukas. Gusto ko. 11:15 nang mag-chat siya. Gising ka pa? Saad ni Suzette. Oo, ikaw. Lalabas ako ng gate saglit para sumagap ng hangin. Kung gusto mong lumabas. Agad kong binuksan ang gate namin. Pagbalik ko sa kalsada, nakita ko siya sa labas ng bahay nila. Naka-hoodie at shorts na nakasandal pa sa poste. Ilaw lang ng kalsada at buwan ng liwanag na meron kami. Nilapitan ko siya. Hindi ka pa natutulog? Hindi ako makatulog. Sagot niya. Pero iba ang tono. Malambing, malalim. Tumahimik kami sandali. Para kaming may hinihintay. Dahan-dahan kong nilapit ang kamay ko sa kamay niya. Hindi siya umatras. Hinawakan ko ang kamay niya at naramdaman kong malamig ang palad niya pero mainit ang pintig. Ano tayo ngayon, Suzette? Tanong ko sa kanya. Hindi sigurado kung gusto kong marinig ang sagot. Tumingin siya sa akin ng diretso nang walang takot. Kung ano man to, pinili natin to pareho. At yun ang unang beses na naglapat ang aming mga labi. Hindi marahas, hindi basta init. Mabagal, parang may pahintulot. Hinawakan niya ang dibdib ko habang nilalapit ko siya sa akin. Ang lambot ng labi niya. At sa bawat saglit na umihigpit ang halik, nararamdaman kong bumibigay ako. Sa loob tayo. Bulong niya sa akin habang hawak ko ang kamay ko papasok sa bahay niya. Pagpasok namin, agad niya tong sinara. Muli kaming nasa sala pero mas dark ang ilaw. Tahimik ang paligid at alam namin kung anong mangyayari pero hindi namin minamadali. Tinitigan niya ako. Para nagtatanong kung tuloy ba talaga. Tumango ako. Sabay hagod ng kamay ko sa bewang niyang natatakpan lang na manipis na hoodie na walang panloob sa ilalim. Muli ko siyang hinalikan at agad naman siyang gumante. Ang kamay niya'y gumapang sa likod ng batok ko. Hinihila ko palapit. Tinanggal ko ang zipper ng hoodie niya at tuluyan ko nang nakita ang kanyang hubog. Walang panloob. Hindi ko ikukwento ang bawat detalye. Pero bawat hinga niya sa leeg ko, ang bawat impit niyang tili na habang hinahaplos ko ang balat niya, hindi ko malilimutan. Dinala ko siya sa sofa. Pinahiga ko siya ng marahan. At sa gabing yon, unang beses naming nalasap ang bawat sarap. Mabagal, mainit, tuloy-tuloy at paulit-ulit. Walang ibang pakiusap kundi huwag lang huminto. Humihinga siya ng malalim sa tenga ko habang nag-uusap kami sa gitna ng pagniniig. Matagal na akong nag-iisa. Bulong niya. Ayokong magpigil ngayon. Wala na akong pakialam kung mali. Sagot ko naman. Gusto rin naman kita.
Sa unang beses na naabot namin ng rurok, yakap niya ako ng mahigpit. Parang ayaw niyang bumitaw. Pawisan kami, parehong hingal. Pero nagkatinginan pa rin. Andun yung guilt pero mas malakas yung pagnanasa. Nag-ayos siya ng sarili. Ngumiti ng pagod pero totoo. Aalis ka na? Babalik pa ako kung gusto mo pa. Lumapit siya sa akin at muli akong marahang hinalikan sa labi. Gusto ko, gabi-gabi kung pwede. Paglabas ko ng gate nila, halos 2 a.m. na. Tumingala ako sa langit, puno ng bituin. Pero alam ko sa ilalim ng ganda noon, may binubuo kaming kasalanan na pwedeng sumabog ng anumang oras. Simula nung unang nangyari sa amin ni Suzette, parang may bagong rutina na buo sa bawat gabi ko. Alas 9 ng gabi aalis na si Dimple papuntang work. Maghugas lang ako ng pinagkainan, magsha-shower. Tapos tumitingin ako sa kalsada. Walang chat, walang usapan. Pero kada 10:30 o 11 p.m., bukas na ang maliit na gate ng bahay ni Suzette. Parang senyas. Konting lakad lang. Isang maling hakbang palayo sa katapatan. At gabi-gabi, dun ako natutulog. Hindi sa kama ko, kundi sa sofa niya. Kasama siya. Naging mabilis ang takbo ng bawat gabi. Kung minsan, pagkatapos lamang ng isang kumusta sa sofa, hahalikan niya na agad ako at kusa nang maglalakbay ang mga kamay. Minsan, nagluluto siya ng pansit o sinigang late at night. Pagkatapos may mangyari sa amin. Pagod pero masaya. Nakikipagtawanan pa siya habang nakasuot lang siya ng oversized shirt na walang panloob. Habang ako, walang pang itaas. Para lang kaming normal na mag-asawa na nagmemeryenda sa madaling araw. Ang mas nakakatakot, mas mabilis na nawawala ang guilt sa bawat ulit. Merong isang madaling araw. Alas 4 na yon. Nakatulog kami sa sofa ng magkayakap. Nagising ako na nakaunan siya sa braso ko. Hinahagod niya ang dibdib ko habang mahimbing pa rin siya. Minsan tinatanong ko siya habang magkayakap kami. Kailan pa to nagsimula sa'yo, Suzette? Napangiti siya. Matagal na, Anton. Tuwing nakikita kitang naiiwan mag-isa kapag umaalis si Dimple. Naisip ko, bakit parang mas bagay ka sa akin? Hindi ako nakaimik. Kasi kahit ako, nagsisimula ng isipin yun. Pero habang ako'y lumulubog sa kanya, may napapansin na ako sa asawa kong si Dimple. Tila mas madalas na siyang nagtatanong. Bakit ang tahimik mo na lagi sa gabi? Madalas ka bang nasa bahay ni Suzette? May mga damit ka sa hamper na parang naamoy ko na hindi ako ang yumakap. Kinakabahan ako. Pero ang sabi ko sa sarili ko, kontrolado ko pa. Hanggat wala siyang nauhuli, wala siyang ebidensya. Isang gabi, pagkatapos namin magpaligaya ni Suzette sa sala, nakaupo siya sa sofa. Naka-shorts lang at mahaba ang t-shirt ko na hiniram niya. Hinawakan niya ang mukha ko. Anton, hindi na kita ginugusto lang. Parang hinahanap kita. Kahit araw, kahit tanghali. Kinakabahan ako kasi baka masaktan si Dimple. Kaibigan ko pa rin siya. Tumango ako. Ramdam ko ang sikip sa dibdib ko. Kasi sa totoo lang, ako rin, Suzette, natatakot na ako. Pero hindi ko mapigilan. Niyakap niya ako ng mahigpit. Tumulo yung luha niya sa balikat ko. Doon ko lang na-realize na pareho na kaming hindi nakikipaglaro lang. Ito na yung bawal na lumalalim. Ilang araw na uli kaming gabi-gabing nagkikita ni Suzette. Pero ramdam namin pareho na mas delikado na.
Mas malakas na yung kaba. Pero mas wild din lalo ang bawat eksena. Parang sinasamantala namin bago kami tuluyang mahuli. Isang gabi, after umalis ni Dimple papuntang trabaho, pumunta agad ako kay Suzette. Hindi na ako nag-chat. Diretso pihit ng doorknob. Naka-unlock ito at parang sinadyang bukas para sa akin. Pagpasok ko, nakaabang siya sa sala. Naka-silk robe na kulay pula. Napatigil ako. Parang nalaglag lahat ng dugo ko sa kamao at sa aking katawan. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko ang bewang niya. At siya na mismong humila sa batok ko para agad akong halikan. Mainit agad. Hindi halik na sweet. Halik na gutom. Halik ng babaeng sabik na sabik. At alam kong sabik din ako. Hindi na namin kinayang makarating ng kwarto. Sa dingding ng sala, mabilis na uminit ang mga tagpo. Hindi ko na ikukwento pa ng buo. Pero halos 1 oras kaming wala sa katinuan. Sa sofa, sa dingding, sa sahig. Pawisan, mabigat ang bawat hingal. Puro pagtili at pabulong na tawag sa pangalan. Hanggang sa kapwa kaming nanghina sa sofa. Nakahiga siyang nakapatong ang ulo sa dibdib ko. Antok na antok, pero may ngiti siya sa labi. Pag kinabukasan mahuli man tayo, sulit to. Mga 3:00 ng madaling araw na kami halos nakatulog sa sofa nang bigla kaming may narinig na sasakyang huminto sa labas. Isang sunod-sunod na bukas ng gate. Si Suzette ang unang bumangon. Gulat na gulat ang muka. Anton, si Dimple yan. Si Dimple yun, oh. Kotse ng misis mo yan. Nanlaki ang mga mata ko. Bakit nandito siya? Dapat nasa trabaho pa siya. Naririnig namin ang boses ni Dimple sa labas. Parang may kausap sa phone. Oo ma'am, half day ako. Nagka-emergency lang sa bahay. Tinapik ako ni Suzette. Anton, dahan-dahan. Sa backdoor ka lumabas. Nagbandali akong mag-jacket. Bit-bit ko pa ang sapatos ko. Pawis pa ang katawan ko. Amoy Suzette pa ako. Tumakbo ako sa likod ng maliit na kusina, papunta sa labasan. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Nanginginig. Paglabas ko sa likod, patakbo akong sumuot sa madilim na gilid ng bahay. Diretso sa likod bahay ko. Pasok agad sa sariling backdoor. Pagkapasok ko, sinara ko ang pinto. Hinubad ko agad ang jacket. Naghilamos. Nagugas ng mukha at ng leeg nang mabilis. Nagpalit ako ng t-shirt na sobrang bilis na feeling ko sasabog ang dibdib ko. Ilang minuto lang, may narinig na akong kumatok sa harapan ng pinto namin. Boses yun ni Dimple. Han, gising ka pa? Huminga ako ng malalim. Pinilit kong gawing kalmado ang boses ko. Oo, kapapasok ko lang sa banyo. Bakit ka na pauwi? Sa labas ng bahay, nakatingin si Suzette sa bintana. Nakahinga siya ng malalim nang makita niyang nakalusot ako. Pero ang hindi ko alam, may naiwan pala akong isang maliit na bagay sa sofa niya. Ang isa sa panyo ko na may initials ko. At nakita yun ni Dimple. Kinabukasan, tanghali pa lang. Nakatulala pa rin ako habang umiinom ng kape sa kusina. Hindi pa rin ako makapaniwala na muntik na kaming mahuli kagabi. Ilang segundo lang ang pagitan ng pagkawasak ng lahat. Nag-text si Suzette. Naiwan ata yung panyo mo dito kagabi. May initial mong A. Natakpan ko pero sana hindi nahagip ni Dimple. Tumayo lahat ng balahibo ko. Panyo ko lang yung may bordang AM. Regalo pa yun ni Dimple nung anniversary namin. Pagdating ni Dimple mula sa maikling shift niya,
Dumiretso siya sa kwarto ko. Tahimik lang siya buong maghapon, pero may kutob na ako. Paglapit ko sa sala para dalhan siya ng juice, nakita kong may hawak siyang panyo. Yung panyo ko. Han? Bulong ko. Tinignan niya ako. Wala na siyang ekspresyon. Pinakita niya yung panyo ko. Sa'yo to, di ba? Saan mo naiwan to? Tumigil ang mundo ko. Hindi agad ako nakasagot. Lutang. Tumulong lang ako kay Suzette na magbuhat ng tubig kagabi. Palusot ko. Siguro nahulog doon. Tahimik lang si Dimple. Tinitigan niya ako ng matagal. Anton, magkumpare kayo. Kaibigan ko siya. Pero kung niloloko niyo ako, sabihin mo lang ngayon. Kasi mas masakit kung manggagaling pa sa iba. Hindi ko alam ang isasagot. Nanginginig ang kamay ko. Doon ko unang nakita ang asawa ko na hindi galit, kundi tuluyang wala ng tiwala. Hindi pa natatapos ang gabi. Nagpunta si Dimple mag-isa sa bahay ni Suzette. Hindi ko siya napigilan. Nanatili lang ako sa loob ng bahay namin. Nanginginig. Maya-maya ay nakita ko sa bintana si Suzette at si Dimple. Nag-uusap sa terrace nila. Mahina lang pero tanaw ko ang galaw ng bawat bibig ni Dimple. Umiiyak ito. Si Suzette naman, nakatingin lang sa lupa. Tahimik. Ni hindi siya nakapagsinungaling. Hindi niya ako dininay. Hindi rin niya inamin. Pero ang pinakamasakit, ni hindi niya ako ipinaglaban para protektahan. Pagbalik ng misis ko, diretsyong pumasok siya sa kwarto. Iniwan niya ang cellphone sa sala. Tumayo ako sa pinto ng kwarto namin, pero hindi ko siya kayang kausapin. Naririnig ko ang pag-iyak niya sa unan. Tumulo ang luha ko. Unang beses kong narinig na umiyak na parang bata ito. Hindi dahil nahuli ako, kundi dahil na-realize kong nasira ko ang pamilya ko at sinira ko sila pareho. Kinabukasan, natanggap ko ang mensahe ni Suzette. Anton, bitawan mo na ako. Mas mabuti nang sakin ka magalit kesa mawala ka sa mag-ina mo. Hindi na nakipag-usap sa akin si Dimple. Sa loob ng ilang araw, iwas, tahimik, walang iyak pero walang salita. Mas masakit pa sa sigawan. Mas mabigat pa sa sampal. Kinabukasan ng gabi, pag-uwi ko galing grocery, nakita kong wala na ang mga gamit ni Dimple sa aparador. Wala rin ang mga damit ng anak namin. Sa ibabaw ng kama, may nakalagay na envelope at isang maliit na sulat. Anton, hindi ko na kaya. Hindi ako martir. Hindi kita papakawalan dahil sa kanya. Pero pakakawalan kita dahil sawang-sawa na ako ang pumipili sa'yo araw-araw. Habang tuwing gabi, ibang babae ang hinahanap ng katawan mo. Wala akong balak makipaglaban sa babae na halos kapatid ko na. Sapat na ang sakit nito sa akin. At kahit gusto kong sumigaw at magwala, napagod na lang ako. Hindi ko alam kung kailan mo mababawi ang tiwala kung binitawan mo. Pero hindi ko nahihintayin. Lalayo muna ako kasama si Ali. Huwag mo kaming hanapin. Pag naisip kong kaya ko nang tingnan ka ulit nang hindi ako nasusuka, saka tayo mag-usap. Kung may babalikan pa. Napasandal ako sa pader. Hindi ako makagalaw. Malungkot ako pero mas malakas yung pagkasuklam sa sarili ko. Ilang taon kong binuo ang buhay ko kay Dimple. Isang gabing paulit-ulit kong sinayang. Na-text ko si Suzette pero message failed. Nagpalit na siya ng SIM. Wala na ring bakas sa bahay niya.
Nabalitaan ko na lumipat muna siya sa kapatid niya sa Nueva Ecija. Hindi man lang siya nagpaalam, pero sapat na ang huling mensahe niya. Kung isa lang ang masasabi ko, sorry. Hindi ko sinadya na ma-inlove sa'yo, pero hindi ko rin kaya maging rason na pagkawasak niyo. Sumapit ang gabi. Tahimik ang buong bahay. Wala na si Dimple, wala na si Ali, wala na si Suzette. Ako na lang at ang tunog ng electric fan. Umiikot habang nakatitig ako sa kisame. Walang luha na lumalabas kahit ang bigat-bigat. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, wala akong ibang sisisihin kundi sarili ko. Ilang buwan ang lumipas. Natuto ko magluto mag-isa. Matulog mag-isa. Pumapasok sa trabaho pero parang kaluluwa lang. Nagpapadala ako ng pera buwan-buwan kay Dimple para sa anak namin. Pero hindi niya ako sinasagot. Ni hindi niya tinatanggap ang tawag ko. Hanggang sa nagsimula akong i-unfriend niya sa lahat ng social media. Blanko na lang ako sa buhay nila. Hanggang sa isang araw, may dumating na sulat mula kay Dimple. Hindi love letter, kundi annulment papers. Blanko ang pirma ko, pero malinaw ang mensahe. Pirmahan mo kung gusto mong matapos na. Sa ilalim nun, may isa pang sticky note. P.S. Nakaipon ako ng lakas ng loob dahil sa sakit na binigay mo. Salamat dahil natutunan ko ulit respetuhin ang sarili ko. Nilagdaan ko yun. Walang eksena. Walang hero ending. Walang muling pagbabalikan. Tumayo ako at nagbukas ng beer. Umupo sa sala. Parehong sofa kung saan nagsimula ang lahat. Tahimik. Tinanong ko ang aking sarili. Worth it ba ang lahat ng sarap na yon? Sinagot ko ang aking sarili. Habang lumalaklak ng alak. Hindi. Ang iisang gabi ng ligaya ay nag-iwan ng buhay na puno ng katahimikan, luha at guilt na panghabang buhay.